Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon, ito pinagyayabang na naman ng ating Pangulo sa suna niya noong Lunes patungkol dito sa systems laws na sabi niya panahon na raw natanggalin. Palakpakan. Dahil sa pagkakataong ito, yung sa suna niya, yung sinasabi niya yon, yung pumapalakpak yung mga mambabatas. May tumatayo pa. Pero alam mo natin mga kababayan na ako sangayon ko dito, natanggalin itong systems laws dahil pabigat ito sa atin eh. Pero bilang isang Pangulo, dapat sana iniisip mo sana o hinanapan mo sana ng paraan, hindi yung ino-order mo lang diretso na panahon na kailangan natin natanggalin. Kailangan na natin i-aminda ang ipiralo. Ganun. Demokrasya man tayo mga kababayan, hindi man imperador yung Pangulo natin. Naura-ura na lang pag lumabas sa bibig niya ay batas na, hindi po ganun. Alam mo dito mga kababayan na sa pagkakalamo natin na itong systems laws ay sinang-ayunan ito at naisabatas na ayon dito sa Energy Regulatory Commission, yung ERC. Nga ayon ho, na pwede mag-collection, i-pass on sa consumer ang 8.5% of the total kilowatt hours na purchase. Halimbawa, nakabili tayo. Halimbawa, ako si Meralco. Nakabili ako ng 1,000 kilowatt hours. Tapos, hindi ko nabinta lahat. Nabinta ko lang 950. Pwede ako mag-collection sa systems laws na 8.5% doon sa bibintahan ko. Iba, papatungan ko ng 8.5%. Sinasabi systems laws. At sa mga electric cooperative na naman, allowed sila sa 13%. Makakolekta sila ng systems laws. Pero hindi ibig sabihin na pag lumampas sa 13% ang systems laws mo, pwede ka pa mag-collection. Hindi po, pag lumampas na sa 13%, hindi po muna pwede i-pass on sa mga consumer. Doon sa military cooperative, lalo na sa mga probinsya, lalo na example, tulad ko dito sa atin, dito ako ngayon sa Cebu, yung electric cooperative namin is, ang pagkakalam ko po, nasa single digit lang sila. Yung system loss nila, hindi sila naka-double digit. At lalo naman itong sa Meralco, single digit sila dahil nasa ERC, nasa batas na hindi sila lagpas sa 8.5%. So medyo malalim na ito mga kababayan. Marami na itong component para magkaroon sila ng tinatawag nila ng mga systems loss charges. At pinapatawan pa nila ng VAT, yung 12%. Sobra naman talaga yon. So, yung sabi natin Pangulo na panahon na para tanggalin, baka aabutan tayo ng 1 taon. Halimbawa, aabot na tayo ng 2027. Tapos magsusuna ulit. Tapos wala pa yung systems laws, andyan pa rin. Baka makaalis na yung racket na sinasabi ni PBBM. Tapos yung systems laws, andun pa rin,
nakatali pa rin sa ating mga bill. At panoorin muna natin ito sa pinakapaborito kong channel, mga kababayan, itong Saganang Mamamayan. Andito sana si Senator Marcolita dahil ito ang laging tinutukoy ni Senator Marcolita na tatanggalin itong systems laws at itong mga patungkol sa electricity, yung mga consumer na nag-consume lang ng 200 kilowatt hour, subsidized na ng gobyerno. Pero malabo na mangyari yon. Ito lang si Silos, mga kababayan. Baka abutan pa tayo o maiwanan na to ng racket na sinasabi ni Pangulong Marcos. Panoorin muna natin to sinasabi sa ating mga kapatid dito. Lalo na ito si kapatid na Benny at saka si Jane at saka si pinutong isa. Kalimutan ko. Naku, lalong magiging masaya at masagana ang ating mamamayan, Kuya Benny, Kuya Nelson, kung wala ng systems loss. Kung sabihin kung aalisin na sa binabayaran natin ang systems loss. Isang malaking gaan sa buhay ng tao na mabawasan yung dagdag pasakit sa iyo yung systems loss na yan. Kaya nga ang bungad natin masayang hapon at saka masaganang hapon. Yun. Kaya makakadagdag yan sa saya natin at sagana ng hapon natin kung, sabi ng Pangulong Bongbong, we demand, hindi lang basta request kundi i-demand niya sa lahat ng mga mambabatas. Kaya ang mga mambabatas naman natin, kasama ang ilan pang panauhin sa loob ng plenary hall ng Kamara, abay masigabong palakpakan. Pero pinakamahabang palakpakan yun, Kuya Benny. Before anything else, ipaliwanag muna natin, ano ba yung systems loss na yan? Yan yung mga ninakaw, mga nawala dahil nag-leak yung kuryente. So, dalawa daw, sabi ni Nelson, kapaliwanag mo kahapon, di ba? May technical at non-technical. Dalawang klase pa lang systems loss. Yung technical, gusto mo may magpaliwanag na nandyan sa negosyo na yan. Para hindi na tayo maghula. Ayun, para may paliwanag ba niyan? May paliwanag. Sige. Kilala mo kung sino to? Sino? Si Manny Manuel B. Pangilinan. Ayun. Sige, nung MVP. Si MVP. Siya mismo may paliwanag. Paano ba nagkakaroon ng systems loss? Ang sabi niya, any operation that involves transmission from point A to point B will involve some losses. That's just the way it is. So may singaw yung kuryenteng dumadaloy sa kuryente. Oo. Yun ang nature sa electricity, mga kababayan. Dahil ang ating mga wires or conductor o transmission lines, kahit gaano pa yun kalaki, hindi pa yun matatawag natin na magsisiro. So ibig sabihin may tinatawag dyan na resistance. Point lang yun. Pero sa haba-haba niya, yung point na yun, kung lalaki yung power dyan, lalong lalaki din yung tinatawag natin na losses. Halimbawa, ito na lang Ito. Itong sa ating mga appliances. Halimbawa, nagpatugtog ka ng stereo. Yun. Tapos yung stereo mo, ang power niya ay 100 watts. Sabihin natin, 100 watts yung nagpapa-andar ng stereo mo. 100. Yung electrical equipment o electrical devices, walang 100% efficiency. Kung baga 100, pero ang capacity niya na pwede mo lang magamit is 80. So may problema ka pa dyan kung ang efficiency ng device mo
or mga gamit mo, lalo na pagkatapos mo hindi mo na hindi mo binunot doon sa saksakan. Laging naka-on. Kahit pinatay mo yung sound mo, pinatay mo yung kumbaga hindi mo na pinatugtog. Tapos nakasaksak yun, kumakain pa rin ng power yun. Yun ang losses. Doon sa mga distribution company, tulad ng Meralco, tulad ng Electric Cooperative, hindi ibig sabihin na pinatay natin ang ilaw, papatayin din nila yung mga transformers nila. Hindi po. 24/7 po nakasindi yung mga transformers nila. Kaya yung transformers natin, halimbawa pinatay mo yung mga ilaw natin sa bahay, pero yung transformer nila nakasindi yon. Dahil kahit anong oras mo gusto mong magsindi ng ilaw, mayroon. Diyan napunta yung sinasabing systems loss. Yun pagkakaintindi ko. Kahit ano daw yun, ha? Ayun ang example natin kahapon, tubig di ba? Nagdadala ka ng isang timbang tubig from point A, pagdating mo sa point B, bawas na yun dahil may lumigwak, may tumato. Ganon din yung kuryente dahil dumaan sa wire, may naiwan na electricity doon sa mga kabling malalaki. So yun ay, ano yan, Ngayon, technical. kailangan pasanin na ng taong bayan yun. Sandali lang. Ganun ba yun? Tinatanong mo muna kung ano yung Hindi, systems mainit na ulo ko eh. Sandali lang, cool ka lang. Tinatanong mo pa lang yung ako ano systems Ano ba yung system? So, Eto pa. So yun ang technical. Eto pa. Yun yung any operation eh. Okay. Pagdating naman daw sa kuryente, eto ang kanyang paliwanag. When you push electricity through the copper wires, there will be a resistance. May resistance. Dilagyan mo ng kuryente, so may resistance. Okay. The longer the lines are, the higher the losses will be. Alam ba, kung gaano kalayo yung bahay mo, wala dun sa source ng kuryente, ang dami nga namang wire na may iwanan ng kuryente, yun yung isa sa systems loss. Okay. Kaya ang kanyang conclusion, it is not a question of inefficiency, it's just the way it is. There's a cost to it. So the real question is, eto na ang malaking pinagtatalunan ngayon. Ang malaking tanong daw po ay, who bears the cost? who Bears the cost? Sino yung papasan? Oo. At sino yung magiging kumbaga magiging sakripisyo para sa bayad na yan. Sino magbabayad? Sino magbabayad? Nung nawawala na yun, di ba? Well, as simple as this, no? Sa isang negosyo, natural talagang merong systems loss. Napakaraming negosyo eh. May systems loss eh. Totoo. Gaya nung paggawa mo ng tinapay. Hindi naman yung pag binuo mo yung arena, yung minasa, lahat yun, mabubuo tinapay. May tatapong ka rin. May maiiwan sa lamesa. May maiiwan sa lamesa. At saka yung mga natatapon niya. Yes, pero sa tubo, covered siya. Siningil mo sa konsyo. Siningil mo. Siningil mo. Ay, pero halimbawa, iba naman yan dun sa gumawa ka ng mga tinapay, di ba? Yung isa mong panadero, nakakuha ng kuha. Yes. Tago ng tago. Kinain. Ay, hindi mo naman pwede singil yun. Bakit may sisingil sa amin? So, linawin nila rito yung systems loss na nakaw, yung mga jumper. Yan. Okay? Yung mga Pilferage. Kasama rin sa systems loss nyo, bakit ang consumer na nagbabayad ng tama ang magsasuffer nito? Bakit? Ito po mga kababayan, hindi lang itong pasanin itong systems loss. Dahil pag tinignan natin yung electric bill natin, pagkatapos natin magbayad, may mga charges pa dyan na hindi natin maintindihan. Lalo na yung mga sinasabi na missionary charges. Yung kinuleksyon ng mga makakaliwa. PI na mga makakaliwa talaga, mga unghang talaga. Manghihingi ng abuloy para hindi nila sisirain yung mga transmission towers. Diba? Mahirap ngayon tanggalin.
Lalo na tong pinagmayabang at pinagmalaki ni The Junior. The Junior, ilang gramo ba yung tinira mo? Lakas tama mo ah. Hindi mo muna inaral. Binigla mo yung yung nasa committee dyan lalo na dyan sa Senado, si Toplok. Si Bay Erwin. Ito po mga kababayan ito sa Ipiralo. Naku po, napakalaking trabaho pa to. At saka ito talaga mga charges sa systems laws, matagal na to. Nakapako na to sa ERC. Kaya kami dati, ako nagtatrabaho ako galing sa electric utility, ayaw namin na mag-double digit yung systems loss namin. Gusto namin single digit, pababa lang kami. Para huwag na masyadong pasanin doon sa mga member consumer. Pag maliit lang, yung isasagad mo yung 13%, naku po, napakalaki. Pero ano kayo mga single digit, medyo maliit, maganda. Makakatulong ka. Pero maganda sana pag itong systems talaga, maganda sana i-shoulder ito sa mga distribution at saka sa generation, sa transmission, sa generation. Kaya natural yun eh. Kaya dito tayo nagka-problema dahil lahat na lang na mga planta, mga power generation company sa Pilipinas, bininta na lahat na nagiging pribado. Paano mo pa rin makontrol na private na yun? Hindi tulad na pag-control na ng gobyerno, di sabihin na ng gobyerno, subsidize lang natin yon, magbayanihan system lang tayo. Huwag na tayo angat, huwag na natin i-convert ng pera yung systems loss. Magkusa na lang tayo. Itong sa mga halimbawa sa mga bahay-bahay, mag-promote na lang tayo na itong mga efficient lightings, yung hindi masyado makonsumo ng mga ilaw. Saka halimbawa manood ka ng TV, huwag ka na manood doon sa mga TV na malalaki, doon na sa mga maliliit. Pwede bang ganon? Yun sana, pero wala diretso lang inutos ng ating Pangulo na panahon na para tanggalin ang systems loss. Tutot mo. Baka matulan lang yung sa racket na sinasabi mo, magpalipad tayo ng racket. Matulad to sa 20 pesos per kilo na bigas. Nako. Na nasa tindahan pero wala sa merkado. Hindi nyo paigtingin ang inyong seguridad para maiwasan itong systems loss na ito. No? Well, naunawaan din naman natin, oo nga, napakalaki. Tens of billions, sabi niya, no? Sabi niya, Napakalaki. Naunawaan po natin yon. Pero siguro, mas maunawaan natin, siguro, ilagay natin sa gobyerno. No? Gobyerno nagsabi, tanggalin na yung systems loss na yan. Pero bilang kapalit, tutulungan namin ang mga electric company na pangalagaan yung kanilang kumpanya. Yung mga magnanakaw niyan, paghuhulihin namin yan. Parurusahan yan. Parurusahan namin mga yan. jumper na yan. Magnanakaw, hulihin? Hindi po. Yung pira na ay hinuhuli, bilyon-bilyon yung hinuhuli, linalagay sa malita. Yung pa mga taong narireklamo yung nakulong. Kumusta si Marcolita? Si Marcolita ang masinop.
patungkol sa investigasyon sa flood control. Ngayon, hinanapan siya ng butas para magkaroon siya ng kaso na plunder. O di nakulong. Ito pa kaya sa mga pilperits lang, yung nagnakaw lang, nag-jumper lang. Wala pa, naku po. Sabihin lang natin, barya lang yun yung systems loss na hinahabol natin. Barya lang yung mga electric bill kumpara doon sa mali-malita kapatid na Bini. Dago, pag andyan pa ako dyan, pagkasama pa ako dyan, balbalagbagin ko na talaga yan. Sabihin ko, hindi yun, mahuli. Paano makahuli tayo? Ito nga ng bitbit. Itong sinasabi ng 18 Marines na tinuturo na kung sino mga tao na kasangkot doon sa mga mali-malitang mga mali-malitang pera. Wala nga nahuli. May hinuli, ginawa pang state witness para magsauli ng ninakaw nilang pera, kakarampot. Dito po mga kababayan, maasahan na to dito. Walang pulidong objective sila. Kung naisip na lang dahil palpak eh. Wala kasing masyadong accomplishment yung Pangulo natin. Wala kasi masyado malalaki mga proyekto na ipagyayabang nila. Ito na lang na napagsilipan itong systems loss. Sinabayan pa ng racket. Ano kaya racket na naman yung iniisip nila? Mga jumper na yan. Diyan ako may duda. Yan. Ano sabi? Anong gagawin? Huhulihin. Ang sinong hulihin? Yung mga nagnanakaw ng Naku po. kurente, nagnanakaw ng kung ano-ano. Ulitin mo nga, sinong hulihin? Yung mga nagnanakaw ng kuryente. Oh. Ang hulihin nila ngayon ay yung nagtuturo kung sinong nagnakaw. Yun. Mga nagnanakaw, hulihin? Baka yung nagtuturo. Nagnanakaw, hulihin. Hindi ba? Yan na nga pala uso Ano ngayon. ba bago ngayon? Yan na uso. Pero ito, Kapag ka nagturo ka na magnanakaw, huli ka. kaya ikukulong. Mabigat ang laban pala ngayon. Pero seryoso ha. Oo. Ito ang kanya pampaliwanag. Kung bakit tinatanong niya yon, Jen. Okay. Siguro sa unang tingin mo nga naman ay, nga no, bakit mo tatanungin yan? Sa'yo, negosyo nyo yan, di ba? Ito pa kanyang paliwanag. Para patas tayo, di ba? It's a big bill. Jen, ano ibig sabihin? It's a big bill. Malaking bayarin. Ayan. Oo. For the industry. Akala ko malaking bilbil eh. Malaking bilbil. It's a big bill for the industry because it cuts across, ito yung dinadaanan lahat niyan, generation, transmission, and distribution. So ang kanyang paliwanag dito, sa lahat ng yan, may systems loss. Ang dagdag pa niya, the bill is too big for the industry to absorb all of it. Yun daw binabayaran natin sa systems loss, sa madaling salita, Sobrang laki. ay napakalaki yan sa industriya. Hindi kayang i-absorb. Hindi kayang i-absorb ng kumpanya. Kaya ang dagdag pa niya, so there's got to be that discussion. It's going to impact the entire power industry in this country. At dinagdag niya nga yun, yung it is not a small matter. Okay. So who's going to pay for that? The industry. Yun. Kaya nga sabi ko nga mga kababayan kahit ano pang sigaw-sigaw dito ni Erwin Tulfo, kahit ano pang papagalitan nila tong mga taga-ERC o taga-generation o itong taga-distribution company, wala pa silang magagawa sa ngayon. Dahil hindi ito basta-basta, involved ito ng maraming pera. Kahit sabihin natin na ayaw natin, kahit ako naman gusto ko rin yung matanggal yun dahil napakalaking pasanin yun. Pero nakaugat na yun sa sistema. Paano mo yung tanggalin? Na una-una pa lang, pinag-aralan nyo ng mga technical persons, mga technical people.
kung paano mo ibabalanse, yung paano mo i-generate yung power, paano mo i-transmit yung power, paano ka mag-imbak ng power para ka mag-deliver doon sa mga end consumer, end users. Ang problema kasi itong nakapaikot, nakapaligid dito sa ating Pangulo, itong mga amuyong niya, palakpak ng palakpak lang, hindi man lang binulungan. Hindi man lang binulungan ang Pangulo, Pangulo, parang alanganin naman na yata, yun yung sasabihin natin ngayon dahil para tayo sigurado, kailangan natin i-konsulta yung mga nasa generation na company, yung mga power producer. Diba? Dahil nasa kanila yung pinakamalaking impact kung paano nila babawasan yun. Pero kung natuloy sana yung nuclear power plant, wala sana tayong problema ngayon. Alam niyo po mga kababayan, bakit hindi natuloy yung nuclear power plant dati na project ng tatay niya? Dahil doon sa mga negosyante din. Ayaw masapawan ang kanilang negosyo. At saka ito namang mga hunghang na mga politiko na pinapatakbo ng mga elite, mga oligarko, himod puwit, ito na ang resulta ngayon. O, di ba? Dahil itong pangyayari ngayon sa ating bansa, kahit anong kaganapan, anong sitwasyon, hindi ito nangyari sa isang araw, hindi ito nangyari sa isang gabi. Bilang ng taon. Ginoong Marcos, yung pag-upo mo pa lang sana noong sa 2022, wala ka namang ibang iniisip dahil hindi mo naman pinapatuloy yung programa ni dating Pangulong Duterte. At least mayroon ka sanang ligasiya. Masasabi namin na ito talaga napakagaling ni Dayo Jr. Nung umupo siya, inumpisahan niya natanggalin ang systems loss. Ngayon, ang masasabi ko sa iyo, loss mo.